Paano ba natin mako-conquer ang galit sa ating mga puso? Yung galit po ninyo nasa loob ang kulo. Ano pong nangyayari? Habang kayo po ay nagtitiis, umaangat po ang inyong galit. Wala pong nakakahalata, di ba? Walang nakakahalata, kaya ko pa to. Naku, nakakairita talaga to, pero hindi ako magpapahalata. Kaya pa to. Hanggang sa hindi nyo na po napapansin, akala natin nakikimkim natin sa loob. Pero ang galit po ay lason. Ang galit po, pwede yung kriminal din yan, di ba? At traidor yan. Akala mo galit ka sa iba, akala mo napapahirapan mo sila, hindi, ikaw ang nahihirapan. Pinagpalang araw po sa inyong lahat na nakikinig ngayon at atin nga pong ipagpapatuloy yung series na tinatalakay natin dito sa CCF. Ang title po ng series ay Life Detox, Overcoming Toxic Realities. Ang atin pong topic title ngayong araw na ito ay Conquer Anger. The dynamite emotion. Lilinawin ko lamang po sa inyo mga kapatid. Meron po talagang sakit na aggressive disorder or anger disorder. Ito po ay mental at emotional challenge na ginagamot po sa pamamagitan ng psychotherapy, sa pamamagitan ng behavioral therapy, cognitive behavioral therapy, at may mga gamot pong kasali dito. Alam ko po na hindi ako eksperto pagdating dito sa scientific explanations. Okay? Pero pinagdaraanan po ito ng marami sa atin at gusto nating ipaalala sa inyong lahat, ginagalang po namin ang mga pinagdadaanan ninyo. Pero nandito po tayo sa simbahan upang linawin na bukod sa medikal, bukod sa scientificong pagpapaliwanag, mayroon din pong espiritual na solusyon ang suliraning ito. Ang titignan po natin sa mensaheng ito ay yung toxic anger. Ano ba yung toxic anger? Ito po yung yung emosyong nararamdaman natin na nakakasama sa ibang tao. Nakakasama po ito hindi lamang sa ibang tao, nakakasama ito sa sarili natin. At hindi lamang po sa sarili natin. Kadalasan po nakakasama rin ito sa relasyon natin sa Panginoon. Paano ba natin lulusutan ito? Paano ba natin i-resolve ito? Paano ba natin mapagtatagumpayan? Paano ba natin mako-conquer ang galit sa ating mga puso? Tingnan po ninyo ang ating main verse para sa mensaheng ito. Manggagaling po tayo sa James 1 chapter 1 verses 19 to 20. Sa Tagalog Bible po ninyo, ang pangalang James ay Santiago. At ito po ang kapatid ni Jesus Christ, no, na naging leader doon po sa church in Jerusalem. Ito po ang sinabi niya, "This you know, my beloved brethren." Alam nyo na ito, pero sasabihin ko lamang ito sa inyo para matandaan ninyo. "But everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. For the anger of man does not achieve the righteousness of God." Sa Tagalog po, anong ibig sabihin ng quick to hear? Ang ibig sabihin po niyan ay maging alisto kayo sa pakikinig. Maging mabilis kayong makinig muna kaysa magsalita. Maging maingat kayo sa pagsasalita ninyo. At hindi kayo dapat agad-agad nagagalit. Nakita niyo po yon? Hindi sinabing mali magalit. Pero sinabi, kailangan you are slow to anger. Hindi ka agad-agad sumasabog. Bakit po? Dahil kailangan pinag-iisipan muna natin yung ating mga emosyon bago natin to ilabas. Kasi pag nilabas nyo na yung emosyon ninyo, wala na pong bawian yan. Kaya naman po, pag-uusapan natin, paano natin mapagtatagumpayan ang galit? Gagamitin po natin yung 4 R's. Naalala niyo po yung mga gamot na pinakita ni Pastor Bong sa atin?
Di ba? Meron siyang parang gamot na binibigay sa atin. At yung 4 Rs na yun, yung realize, root, recalibrate, at recognize. Sa konteksto po ng galit, ito po ang gagawin natin. Sa realize po, didiskubrihin natin kung ano ba talaga ang galit. Saan ba talaga nanggagaling ang galit? Ano ba talaga ang role ng galit sa puso natin? Mali ba to? Tama ba to? Root, kuhukayin natin ngayon. Titignan natin saan nanggagaling yung galit na meron tayo sa puso natin. Recalibrate, de-diffuse our anger. Ibig sabihin po, para natin siyang i-unpack, para natin siyang idadissect, para po natin siyang pag-iiwahiwalayin, para mapag-aralan natin ano yung pwede nating gawin para hindi tayo sumabog. At syempre yung recognize, depend on God's sovereignty. Na ipagpapaubaya mo sa Panginoon dahil siya ang Diyos, hindi naman po tayo ang Diyos eh. Kahit anong galit na meron tayo, at the end of the day, si God ang bahala. Diba? So bakit tayo magpapagod? Ba't tayo magpapagod magalit? Yan po ang isa-isahin natin at mag-uumpisa tayo sa first point natin. Ang first point po natin, realize, discover our anger. Kailangan po nating aminin sa sarili natin na may galit talaga sa mundo. Kailangan po nating aminin sa sarili natin na nagagalit po tayo from time to time. At ito pong galit na to, it can be toxic. Paano ba i-describe ng Biblia ang toxic anger? Silipin po natin ang liham ng Apostle Paul doon po sa mga taga-Efeso. Sa Ephesians chapter 4 verse 31. Sabi po dito, let all bitterness, wrath, and anger, and clamor, and slander be put away from you along with all malice. Nakikita niyo po yung mga kulay dilaw na salitang yan. Bitterness, wrath, anger, clamor, slander, malice. Para po yung mga dinamitang tabi-tabi. Bitterness ay harshness, acridity, o resentful spirit. Kapag kayo bitter, di ba? Yung bitter na alam po natin kapag kunyari naghiwalay kayo ng jowa mo, tapos medyo masakit pa sa'yo, bitter ka sa kanya. Pero bitterness can also happen in the family. Bitter ka sa tatay mo, bitter ka sa nanay mo, kaya hindi mo sila marespeto. Bitter po kayo sa asawa ninyo. Kaya kahit anong gawin niyang kabutihan, masama palagi ang tingin ninyo kasi may bitterness kayong inaalagaan. Yung wrath naman, ito po ay pagsabog talaga ng inyong puot. Pagsabog ng puot at talagang naaapektuhan po ang maraming tao. Anger, ito po ay impulse. Ano ang ibig sabihin ng impulse? Ibig sabihin, hindi mo siya pinroseso, hindi mo siya pinag-isipan, lumalabas na lang siya kaagad. Diba? Parang watusi yun, diba? Yung watusi, biglang sumisindi yun. Clamor, ito po yung paninigaw at talagang bulyawan ang tawag dito, diba? Nangyari na ba yan sa bahay ninyo? Ako maraming beses na po kung nakita yan. Merong clamor sa bahay, kala mo may party, diba? Hindi. Kami-kami lang yun. Nagsisigawan lang kami. Slander. Ito, masakit to. Kasi ito po ay blasphemy. Ito po ay abusive language. Sinasabihan mo ng masama yung kapwa mo. Dinudurog mo yung damdamin niya. Mali siya o malis, spite o vicious disposition. Sinisira mo rin ang puri niya. Di ba? Ito pong mga bagay na ito ay toxic talaga. Problema talaga ito. At kung nananalaytay po ito sa buhay natin, nakikita po natin na totoo siya sa buhay natin, kailangan natin ng solusyon. Paano natin ito iintindihin? Well, kailangan po natin i-admit ang katotohanan. Proverbs 14 verse 17 says, a quick-tempered man acts foolishly, and a man of evil devices is hated. Kaya nga po sinasabi ng Ecclesiastes, chapter 7 verse 9, sabi dito, do not be eager in your heart to be angry. Huwag kayong ma-excite na magalit. Huwag kayong ma-excite na, eto na, magagalit ako, eto na, gusto ko na ilabas ito.
Wag. Bakit? For anger resides in the bosom of fools. Ano ibig sabihin po diyan? Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Mga kaibigan, wala pong pinipiling edad. Wala pong pinipiling estado sa buhay ang galit. So if you let anger rule you, it will destroy your relationships and rob you of precious memories na sana po ini-enjoy natin ngayon. Wala, gusto nating magalit. Ito po yung mga moments na hindi natin pinag-iisipan. Ito po yung moments of foolishness o kahibangan. Iwasan po natin ito. Susundan po natin ito ng isa pang verse. Sabi po sa Psalm 37 verse 8, cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It leads only to evil doing. Kapag po tayo ay nagagalit o kapag tayo po ay may sama ng loob, kapag tayo po ay may mga agam-agam sa puso natin na nakakaapekto sa iba, okay? Ano pong nangyayari? It leads only to evil doing. Mas lalo lamang po tayong nagkakasala. Mas lalo lang po tayong nagkakamali. Mas lalo lang po nating pinapahirapan ang ating sarili. At totoo po yan. Marami pong tao ang makaka-relate niyan. Siguro po ngayon, habang kayo nakikinig, nararamdaman nyo na, naku, parang ako yata ito Naku, parang kwento ko yata ito. Naku, wag po kayong mag-alala. Pare-parehas po tayo dito. Okay? Natututo tayo, hayaan natin ng Panginoon na bumago sa ating puso at ma-overpower ng Panginoon yung galit sa ating puso. Nakikita nyo po, ang anger o galit ay delikado. At ito po ay nakakabastos din sa ating Panginoon kapag palagi po natin itong dinaramdam, pag inaalagaan natin ito, at wala tayong pakundang, okay lang ako magalit, okay lang ako mainit ang ulo ko. Hindi po. Kailangan makita sa atin ang joy, ang peace. Kailangan makita po sa atin na kaya nating makitungo sa iba ng maayos. Kaya naman po kailangan nating i-diagnose ang ating anger. Pupunta po tayo dun sa pinakailalim, yung root cause, kung bakit po tayo nagagalit. At dito po, kailangan nating sumagot ng dalawang tanong. Ang unang tanong na sasagutin po natin ay ito, Lord, bakit po ako galit? Sabi po sa Psalm 139 verse 23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. Para po bagang sinasabi niyo sa Panginoon, Diyos ko, ako po ay inyong siyasatin. Diyos ko, ako po ay alamin po ninyo ang laman ng aking puso't damdamin. Subukin po ninyo ako lahat ng mga gusto ko, ninanais ko, kilatisin po ninyo akong mabuti. Gusto ko pong malaman, Panginoon, bakit ako nagagalit? Panginoon, bakit po ako nagagalit? At kailangan tanungin natin yun sa Diyos. Bakit? Kasi kapag tinanong natin sarili natin, bakit ba ako nagagalit? Ang normal pong lalabas dyan, dahilan, di ba? Kasi ginanito ka na ganito. Oo nga, masama nga ginawa niya sa akin. Magagalit na lang ako. Diba? Pero kailangan sa Panginoon tayong magtatanong, Panginoon, lumuluhod po ako sa inyo ngayon at nagtatanong, bakit po ako galit? Pakita niyo po sa akin yung dahilan. Kasi marami pong rason bakit tayo nagagalit. Marami pong rason bakit umiinit ang ating ulo. At magbibigay po ako ng mga halimbawa sa inyo sa mga kwento sa Biblia. Uunahin ko na po itong kwentong ito. Ang kwento ni Haring Saul. Makikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 18. Sabi po dito, pagkatapos nilang talunin ng mga Philistines, okay, yung tagumpay ni David, alam niyo naman po yung tagumpay ni David, di ba? Natalo po niya si Goliath. Ito po ang nangyari. It happened as they were coming when David returned from killing the Philistine, that the women came out of the cities of Israel singing and dancing to meet King Saul.
with tambourines, with joy, and with musical instruments. Ano pong sinasabi dito? Pagkatapos ng kanilang tagumpay, naglabasan daw po yung kababaihan ng Israel, meron na silang mga tambourine, meron na silang musical instrument, at sasalubungin daw po nila sino? Si David ba? Hindi, di ba? Ang sabi dito, sasalubungin nila si King Saul, si Saul. Pagsalubong po nila doon, gusto nilang i-appreciate na nanalo ang koponan ni Haring Saul. Okay. Ngayon, bigla pong itong mga babaeng ito ay kumanta. At ang kanta po nila ay ganito, as they played and said, Saul has slain his thousands and David his 10,000. Isipin nyo parang Saul has slain his thousands, David his 10,000. Ganyan. Wala naman po silang iniisip na mali, di ba? Hindi naman po nila gustong laitin si Saul. Gusto lamang po nilang sabihin ang katotohanan na mas marami pong napatay si David. Di ba? At nakapatay din naman po si Saul at nanalo naman po sila. Pero ito pong kantang ito, itong lyrics na ito, naku, nag-init po ang ulo ni Haring Saul. Tingnan po ninyo sinabi niya. Sabi po sa Biblia, sa verse 8, then Saul became very angry. Nagalit po siya. Sabi niya dito, they have ascribed to David 10,000s, but to me they have ascribed thousands. Now what more can he have but the kingdom? Saul looked at David with suspicion from that day on. Ano pong nakikita niyong dahilan? Naiisip niyo ba? Ito po ang dahilan. Ang dahilan po, it is pride. Pride chicken. Fried chicken po mga kapatid. Hindi ko po nilalait yung mga mahilig sa fried chicken, pero para hindi po tayo masaktan masyado, ang tawag ko po dito ay fried chicken. Ibig sabihin, pinagana mo ang pride mo. Pinagana mo na naman ang pride mo. Pinagana mo ang pride mo kaya ang init ng ulo mo. Di ba? Nakaka-relate po ako dito at sana nakaka-relate din kayo. Bakit po nagkaroon ng pride itong si Haring Saul? Dahil po sa kanyang insecurity, nakumpara po ang kakayanan niya laban sa kakayanan ni David. Nagkaroon po ngayon siya ng pag-iisip na mali. Nalalason po ang kanyang utak at tuwing nakikita niya ngayon si David, ang nakikita niya ay kaaway. Ang nakikita po niya, itong taong to talaga, nakawin nito lahat sa akin. Pero bakit mali po ito? Kasi hindi naman po talaga dapat siya magalit kay David. Unahin po ninyong maalala na pagkatapos po niyang gumawa ng kamalian, sinabi po ng Panginoon na iwawaksi niya si Haring Saul at ibibigay niya ang kaharian sa bagong hari na hihirangin niya. A man after his own heart. At yun po ay si David. Pero dahil po may pride si Saul, hanggat sa punto pong ito at after many years after this, talaga pong tiningnan niya si David bilang kanyang kalaban. Susunod na taong gusto kong maging halimbawa, ito pong si Naaman. Sa 2 Kings chapter 5 verses 9 to 10, si Naaman po ay siya po ay leader ng army ng Syria o Aram, no? At ito po, meron po siyang ketong. Okay? At narinig po niya na siya po ay pwedeng pagalingin ng propeta mula sa Israel. Kaya po si Naaman po, kasama ang kanyang mga kabayo, ang chariots niya, pumunta po sila dun sa bahay ni Elisha. Naalala niyo po si Elisha? Si Elisha po yung naging kapalit ni Elijah. Katulad po nung preaching nung isang Sunday, di ba? Ito na siya. This is his time to shine. So nilapitan po ni Naaman si Elisha at nagpadala po si Elisha ng messenger sa kanya. Ito ang sinabi niya, go and wash in the Jordan 7 times and your flesh will be restored to you and you will be clean. Maganda po ang sinabi, hindi ba? Binigyan po ng solusyon si Naaman para po sa kanyang ketong o kanyang pong leprosy.
Pero ano pong naging reaksyon ni Naaman? Tingnan po ninyo ito sa 2 Kings chapter 5 verse 11. Naaman was furious. Galit na naman. Bakit ka na naman galit, Naaman? Bakit ka galit, Naaman? And went away, said, Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Akala niya ang mangyayari is lalabas ang propeta at mamagicin siya parang Doctor Strange, di ba? Shh, wala na ang ketong. Pinapaligo ako. At hindi lang sa ako pinapaligo sa ilog ng Jordan pa. Di ba? Ito pong ilog na ito ay medyo brown. No, para sa isang leader, nakaka-humiliate na maliligo ako 7 beses doon sa maruming ilog na yon. Ano po ang pinanggagalingan ng galit niya? Ang pinanggagalingan po ng galit niya, fried chicken na naman. Di ba? Ma-pride ka na naman. Ayaw mo na naman. Maililigo mo na nga lang ng 7 beses at mawawala yan di ba? Yun po ang problema natin. Nakikita nyo na, yung selfishness tsaka pride natin, medyo nagpe-play po sila ng role pagdating dito sa issue natin on anger. Minsan po, ang galit natin, hindi natin pinag-iisipan. Kaysa mag-respond po tayo ng maayos, meaning mapag-isipan po natin yung mga sasabihin natin, kung paano tayo sasagot, kung anong lalabas sa bibig natin, ano nangyayari? Sumasabog na lang po tayo na parang dinamita. Bush! May pagsabog na ganyan. Bakit? Kasi nagre-react po tayo nang wala tayong pakundangan. Kung ganito po tayo palagi, ano pong mangyayari sa atin? Ang paligid po natin, ang atmosphere po ng paligid natin ay magiging atmosphere. Diba? Makikilala po tayo bilang taong laging galit. Kaya lahat po ng tao sa paligid natin parang they're walking on eggshells. Maingat silang, huwag ka masyado malikot, magagalit yan. Huwag ka sumigaw, magagalit yan. Huwag mo sasabihin ito, magagalit yan. At talagang lahat po sila ay takot na lamang sa inyo. Minsan akala natin okay namang maging ganyan para may takot sila sa akin, para may paggalang sila sa akin. Pero yung takot pong ito ay may pang-judge. Ito po ay merong judgment sa inyo na hindi kayo nakikinig, na hindi po kayo merciful, na hindi po kayo gracious, at ayaw nating lumikha ng ganitong klaseng atmosphere. Kaya naman po kailangan nating pagsikapan na mapagtagumpayan po ang puot at galit sa atin pong damdamin. Paano po natin to gagawin? We must recalibrate, di ba? Tinuro po sa atin sa mga nakaraang linggo, ito po ay diffuse our anger. Idadissect natin at talagang sisikapin po nating iwasan nating marating yung stage na yun na galit tayo. Sa paanong paraan po? Tatanungin natin yung ikalawang tanong na mahalaga. Di ba? Sabi po sa Psalm 139 verse 24, See if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Ano pong ibig sabihin nito? Halos parang sinasabi po natin sa ating Panginoon, O Diyos, ano po ba ang gusto mong gawin ko? Ano po bang inuutos mo po sa akin upang mapagtagumpayan ko po ito? Ibig sabihin, lalapit po tayo muna sa Panginoon. Lilinawin po muna natin dapat sa Panginoon kung paano tayo magre-respond, kung paano tayo magsasalita, kung paano po tayo magre-reach out, kung paano po natin iilalim yung ating galit at paano natin ito papakawalan. Ito po ang ilan sa mga steps na makikita natin sa Ephesians chapter 4. Umpisahan natin sa verse 26. Ang unang tip po natin, don't let anger
linger. Huwag mong hayaang magtagal ang galit sa puso mo. Yung iba po sa atin, parang ginagawa nating kisses yung galit. Nilalagyan pa natin ng bulak, baka manganak. Di ba? Hindi po ganun. Ang galit po dapat as soon as possible, matanggal po natin yan sa ating damdamin. Tingnan po niyo Ephesians 4 verse 26. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Huwag niyo na pong patagalin. Huwag niyo na pong buruin. Di ba? Kailangan i-address niyo kaagad. Pangalawa, we should not give the devil a room or opportunity. Ephesians 4:27, do not give the devil an opportunity. Paano nga ba natin nabibigyan ng kakayanan yung kaaway na mag-control sa atin? Ayan po, kapag inaalagaan po natin yung, ito ang galit ko, ang cute-cute mo talaga, galit talaga ako. Gaalagaan pa kita, papakainin pa kita ng mga issue, papakainin pa kita ng mga ganitong ganyan. Hanggang lumalaki na po yung galit. At nabibigyan po natin ng opportunity yung kaaway na ma-take control tayo. Instead of us conquering anger, we are the ones being conquered by anger. We are the ones being conquered by the enemy. Mag-ingat po tayo dyan. Pangatlo, use words to build, not to destroy. Diba? Mahalaga po ang pananalita natin. Tingnan po ninyo sa Ephesians 4:29. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment. Ibig sabihin, may kailangang sabihin sa bawat panahon so that it will give grace to those who hear. Ang gusto po natin ay ma-experience ng mga tao ang grasya. Ang gusto po nating ma-experience ng tao ay yung pagmamahal, pag-aaruga ng Panginoon. Kaya titignan po natin yung mga salitang lumalabas sa bibig natin. Dapat po it will give grace to those who hear. So iisipin po ninyong maigi. Dapat yung mga salitang lalabas sa bibig ko, they can build. Hindi po sila maninira. Hindi po sila mambabasag. Ikaapat, we have to rely on the Holy Spirit. Pagpatuloy po ninyo Ephesians chapter 4, sa verse 30 sabi dyan, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Huwag po natin talagang kakantingin ang Holy Spirit. Bakit? Bakit natin huwag i-grieve ang Holy Spirit? Kailangan po nating magbigay galang. Kung tayo po ay mga templo ng Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit resides in us. Hindi po dapat tayo makitaan ng mga bagay na makakasakit sa Kanya. Presensya po ng Diyos yon sa ating buhay. Kaya dapat pipiliin nating maging maingat. Pipiliin po nating umasa na, Lord, hindi ko to kaya. Kung ako lang bilang tao, magwawala ako. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, please take over. Ano po ang tip na usually sinasabi natin dito? Pray. Di ba? Naalala niyo po ba yung pray? Yung pray is yung pause. Tumigil ka muna. Di ba? Kunya magagalit ka na. Tigil muna. Sandali lang. Mamaya tayo mag-usap. Tigil ka. At habang nakapause ka, resist the first impulse or reaction. Pipigilan mo yung sarili mo. Resist the first impulse. And then you ask the Holy Spirit to empower you. Holy Spirit, please, in Jesus' name, ayoko pong magalit. In Jesus' name, bigyan niyo po ako ng grace. Bigyan niyo po ako ng kabutihang loob. And then you yield to the Spirit's leading and filling. Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng aksyon hanggat alam mong ikaw pa rin ang may control sa puso mo, sa bibig mo, sa isip mo. And you have to surrender the control to the Holy Spirit. Ganyan po ang ating gagawin. We rely on the Holy Spirit. At higit sa lahat, ang pinakamagandang tip po ay makikita niyo sa verse 32.
Sabi dito sa verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Huwag po tayong magdamot, magpatawad. Minsan po gusto natin, hindi mo na kita patatawarin para matuto ka. Parang nasa teleserye naman po tayo. Di ba? Huwag na po tayong magdamot. Huwag na po nating ipagdamot yung pagpapatawad. Ang bilin po sa atin, be kind to one another. Tender-hearted. Ibig sabihin talagang yung puso natin talagang in touch with others. Di ba? At forgiving each other. Mauna na tayong magpatawad. Bago pa man sila humingi ng tawad, unahan na natin. Patawarin natin sila para pag lumapit sila sa atin at humingi ng tawad, alam mo, pinili kong patawarin na kita bago ka pa man lumapit sa akin. Goods na tayo, peace na tayo. Ganun po dapat, di ba? Forgive as you've been forgiven. Bakit po kakayanin nating magpatawad? Kasi tayo po ay mga taong pinatawad din. Diba? Tayo po ay mga taong binigyan ng kalayaan. Ng pagpapatawad ng Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad po niya ang ating mga kasalanan. Ang dami po nating kasalanan. Kung gusto niyo po, isipin niyo yung mga kasalanan niyo sa buong tanang buhay ninyo. At lahat yon pinatawad ng Panginoon. Magtatanong ka, bakit ako? Bakit ako hindi ako magpatawad? Ngayon po, nasa huling punto na tayo. Ito po ay yung recognize. Pagkatapos po niyong intindihin at gawin lahat ng bagay na minention ko, kailangan niyo pa rin pong i-recognize na ang Panginoon lamang ang siya talagang masusunod. At ang Panginoon po ay in control. Tingnan po ninyo ang huling kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ang kwento ni David. Sabi po sa 2 Samuel chapter 16 verses 5. Simula po sa verse 5. When King David came to Bahurim, behold, there came out from there a man of the family of the house of Saul whose name was Shimei. Si Shimei po ay anak ni Gera. He came out cursing continually as he came. Diba? Naglalakad po ito si Haring David, lumabas po si Shimei at nagwawala. Ano pong sinasabi? He threw stones to David, and at all the servants of the king David. And all the people and all the mighty men were at his right hand and at his left. So ibig sabihin, protektado na po si David. Papaligiran po siya ng kanyang army, pinagbababato po sila ni Shimei. At kung ano-ano pong lumalabas sa bibig ni Shimei. Ano po ang sinasabi ni Shimei? Sabi po sa verse 7, ganito, Get out! Get out! Lumayas ka dito! Lumayas ka dito, you man of bloodshed! Wala kang kwentang tao talagang, marami ka ng pinatay, lumayas ka dito! And worthless fellow, talaga naman, yun ang sinabi niya kay Haring David, wala kang silbi, mamamatay tao ka, nakakahiya ka, ito ka. The Lord has returned upon you all the bloodshed of the house of Saul. Kasi nga po, siya po ay kakampi ng pamilya ni Saul. Sabi niya, lahat ng ginawa mo kay Haring Saul, kahit hindi naman po si David ang pumatay kay Haring Saul. Lahat ng mga ginawa mo yan, babalik sa iyo yan. Maghihiganti ang Diyos sa iyo. Kawawa ka, in whose place you have reigned. And the Lord has given the kingdom into the hand of your son, Absalom. Yan, napapala mo, David. Kala mo malakas ka. Ayan, kukunin na ngayon ng anak mo yung kingdom mo. Behold, you are taken in your own evil, for you are a man of bloodshed. Wala ka talagang kwenta, mamamatay tao ka, papalitan ka na ni God. Ganun. Bilang hari po, at si Haring David ay emosyonal, di ba? Ano po sa palagay ninyo ang magiging reaksyon ni Haring David? Susulat ba siya ulit ng psalm? At sasabihin po niya ulit na naghihirap ako, Panginoon, tulungan mo ako, nilalait ako. Ano po ang naging reaksyon ni David dito?
Sabi nung kanyang alalay na si Abishai, "Why should this dead dog curse my lord, my king?" Mahal na hari, bakit pumapayag kayong lapastanganin kayo ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko na ang kanyang ulo. Ganong katindi. Si Abishai, pupugutan na niya ng ulo si Shimei. Ano pong sinabi ng hari? Ang sabi po ni David, "Huwag kayong makialam. Kung iniutos ni Yahweh kay Shimei na sumpain ako, sinong may karapatang sumaway sa kanya?" At nagpatuloy po siya sa verse 11, verse 12. "Kung ang anak ko mismo," si Absalom, "kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nakakataka ang ginagawa ng Benjaminitang ito, this Benjamite. Hindi na ito nakataka. Hayaan niyo siyang magmura. Hayaan niyo siyang sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayan kong ito at pagpalain ako sa halip na sumpain." Ano pong ibig sabihin nito? Sinuko po ni David ang pangyayaring ito sa Panginoon. Sinabi niya na higit sa kanyang nararamdaman, ang Diyos po ay nakaupo pa rin sa kanyang trono at ang Diyos pa rin po ang nasusunod. Kaya sinasabi ni David, kakapit na lang ako sa grasya ng Panginoon. Kung kahabagan ako ni God, kung maawa sa akin si God, then praise God. Pero kung pagbigyan niya itong mga sumpa na binabato sa akin, bilang Diyos, gagalangin ko ang kanyang desisyon. Sana may ganun tayo, no? Sana may ganun po tayong opportunity na, Lord, whatever happens, you are still God. Lord, whatever happens, magbago man po itong taong to o hindi siya magbago, whatever happens, Lord, I really pray. Please, Lord, allow me to understand. Hayaan po ninyong maintindihan ko na kayo ay Diyos at ako'y tao. You are the potter and I am the clay. Sabi po sa Biblia, di ba? Kaya higit sa lahat, kahit anong dumating na pagsubok sa akin, Panginoon, lahat ng pagsubok na yan, ifo-form nila ako to be someone that you want me to be. Kaya sumusuko ako sa inyo. Yun po ang pagkilala, pag-recognize sa soberanya ng ating Panginoon. Yun po ang magandang experience na nakita ni David dito sa sitwasyong ito. Bago tayo matapos, sinabi ko sa inyo na ang Diyos natin ay nagagalit din. At yung galit na yun ng Panginoon ay galit laban sa kasalanan, laban sa mga taong hindi gumagawa ng mga banal na bagay, laban po sa ating mga may problema pagdating sa kasalanan. Hindi lamang sa galit, pero sa marami pang iba't ibang emosyon, iba't ibang bagay na ginagawa natin na kasalanan sa mata ng Panginoon. Pero sinabi ko rin po sa inyo na mahaba ang kanyang pasensya. At alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoong Diyos? Ayon po sa 1 John 4 verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Yung salita pong yun sa Ingles ay propitiation for our sins. Ito ay kabayaran para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin yung galit po ng Panginoon, yung poot po ng Panginoon laban sa kasalanan ay nasatisfy sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Totoo po na ang ating Diyos ay banal. Totoo po na kailangang parusahan ng Diyos ang kasalanan. Totoo pong galit ang Diyos sa kasalanan.
At ang ating Panginoong Hesus po, ang sumalo ng galit na yon na para sana sa mga kasalanan natin. Kaya kung tayo po ay nag-iisip, gusto nating magbago, gusto nating mag-uumpisang muli, ito po ang encouragement ko sa inyo. Galit man yan, o anuman klaseng emosyon ang lumalason sa iyong puso, ngayong araw na ito, sa pagsuko mo sa Diyos, sa pagsabi mong, Panginoon, sinusuko ko po ang nararamdaman ko sa inyo. Take over. Lord God, I surrender, please take over. Sa pagtingin mo sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, lumalaya ka sa kapit ng kaaway, sa kapit ng galit, sa kapit ng puot. At kaya niyang baguhin ang nilalaman ng puso mo. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos, dinideklara po namin na kayo ay Diyos sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Panginoon, kayo po ang nananatiling Diyos, nag-iisang Diyos na natatangi dahil po sa inyong pasensya, dahil po sa inyong pagmamahal, kabanalan at katapatan. Panginoon, bigyang laya mo kami sa mga kasalanang bumibihag po sa amin. Hugasan mo po kami ng inyong banal na dugo. Panginoong Hesukristo, dinideklara po namin na kayo ang aming Diyos at tagapagligtas. At dahil po sa ginawa ninyo sa krus, sa pagkamatay po ninyo, binayaran po ninyo ang presyong hinihingi para po matubos kami sa aming mga kasalanan. At hindi kayo nanatiling patay, Panginoon. Pagkus na buhay pa kayo upang ipakita sa amin na may pagkakataong kaming muling mabuhay ng mas matino, ng mas malinis, ng mas banal. Gamit po ang kapangyarihang taglay namin na nanggagaling sa inyong pangako. Isinusuko po namin ang aming buhay, ang aming mga desisyon, ang aming damdamin at emosyon sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and Amen. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang inyong mga discussion questions para mapag-usapan po ninyo ang mensaheng narinig ninyo ngayon. Ang una po nating discussion question, magbahagi po kayo ng halimbawa ng oras kung saan o panahon na kayo ay nagalit at talagang pinagsisihan po ninyo yung pagkawala ng galit na yon. What did it reveal about the root cause of your anger? Saan nga po ba nanggagaling yung galit mo nung araw na yon? Bahagi nyo po yan. Ang ikalawang tanong, which of the biblical ways of diffusing anger is most helpful to you and why? Ano po ba dun sa mga ways na yun, 5 ways na yun na sinabi po natin sa mensahe, ang talagang pinaka nakakatulong sa inyo at bakit? At ikatlong tanong po natin, how can you improve at depending on God's sovereignty in times when you are tempted to be angry? Paano ho ba dapat kayo, paano nyo po mas mapapabuti at mas mapapalalim po ang inyong dependence sa Panginoon, ang inyong pagtitiwala sa Panginoon, kahit dun sa mga panahon na kayo po ay nahihimok ng magalit? Paano po kayo makakalaya dyan? Pag-usapan po ninyo yan at sana po pagpalain ng Diyos ang inyong pag-uusap. Muli po, Paul De Vera, God bless mga kapatid.